Magandang umaga pong muli mga mahal kong kamanggagawa, kapatid sa Panginoon. At naririto naman tayo upang magkasama-sama at magkaroon ng pagbubulay-bulay. Subalit bago po tayo magsimula ay nais ko po munang tayong lahat ay makiisa sa pakikidalamhati sa ating kamanggagawa sa Panginoon. Isang malapit na kamanggagawa sa Panginoon na nagpapastor po sa Manila, si Pastor Ador Cruz, ang ating kaibigan, kapatid at kamanggagawa sa Panginoon ay umuwi na sa ating Panginoong Hesus. Tayo po'y nakikidalamhati sa kanyang pamilya na naiwan. Tunay na sama po natin sila sa panalangin. Ang ating kapatid na pastor ay tunay na biglaan po yung kanyang pagpanaw. Kalungkot man, pero yun po ang plano ng Panginoon. Tayong lahat ay tunay na nakatakda ang panahon ng paglisan dito sa mundong ito. At dahil doon ay ini-encourage po tayo at patuloy tayong pinapaalalahanan that truly life is short, and because of that dapat po nating samantalahin ang ating buhay na ipinagkatiwala sa atin ng Diyos ay tunay na ma-spend natin wisely. Maibigay natin yung ating lakas, yung ating buong katalinuhan, karunungan, kaalaman, ay maibigay natin sa Diyos, at tunay na sa magitan ng ating buhay ay mapapurihan natin siya. At naniniwala po ang inyong lingkod na ang Pastor Ador Cruz ay tunay na well spent ang kanyang buhay dito sa lupa. Binigay niya ang kanyang buhay sa paglilingkod. So tayo pong lahat ay makidalamhati, makisaya din naman dahil naroroon, alam natin na siya'y nasa piling na ng Panginoon. So bago po tayo magsimula, tayo po ay lumapit sa Diyos sa isang panalangin ng patnubay ng ating Panginoong Hesukristo. O Amang Diyos na mailalang ng langit at lupa, Diyos na aming pinaglilingkuran, Diyos na hindi nagbabago noon, ngayon at magpakailan paman, kami po ay sumusuko sa iyong kapangyarihan, sa iyong kabanalan, sa iyong katuwiran, at higit sa lahat, ikaw ang aming Ama, ang Diyos na aming sinasamba sa Espiritu at katotohanan. Panginoon, sa umaga pong ito, kami po ay nakikidalamhati sa pamilya ng aming kaibigan at Pastor Ador Cruz. Salamat o Diyos sa kanyang buhay na naging halimbawa sa kaniyang mga miyembro at sa kanyang mga kaibigan. Truly, we will miss him. But Lord, salamat o Diyos sapagkat ikaw ang Diyos na nagbibigay at ikaw rin naman ang Diyos na kumukuha. Sa umagang ito, Panginoon, aliwin mo ang kaniyang mga kapatid, pamilya, kongregasyon, at patuloy o Diyos na tunay na maibalik ang kaluwalhatian at kapurihan sa iyong banal na pangalan sa magitan ng kanyang buhay. Sa umagang ito, O Diyos, sa amin pong sama-samang pagbubulay-bulay, gabayan mo kami ng iyong banal na Espiritu. Mangusap ang iyong Santong Espiritu sa bawat isa sa amin at turuan kami sa mga salita mo na siyang magiging gabay namin. Paapuspusin mo kami ng iyong banal na Espiritu at tulungang maunawaan ang mga salita mo sa umagang ito. Salamat po, Ama, sa pangalan ni Jesus. Amen at Amen. Ganito po ang sinasabi sa salita ng ating Panginoong Diyos sa Colossians chapter 1 verses 15 hanggang 16, and I will read this word sa New King James Version.
He is the image of the invisible God, the firstborn over all creation. For by him all things were created that are in heaven and that are on earth, visible and invisible, whether thrones or dominions or principalities or powers. All things were created through him and for him. Pagpalain ng Diyos ang pagkabasa ng kanyang salita. Ang ating Panginoong Kristo ang siyang lumikha ng lahat ng bagay. Sa pamamagitan lamang ng kanyang salita ay nalikha ang sanlibutan. Kaya nga sinasabi ko noon that mula sa wala ay nagkaroon ng meron. And ma-amaze tayo sapagkat sino ba ang pwedeng lumikha ng mga bagay o ng isang bagay mula sa wala ay magkakaroon ng meron? Parang napakahirap, no? But sa katotohanan, only God can do that because God is a sovereign God. He created all things. He created the beautiful flowers na kung saan ay nakikita natin. He created the mountains, the trees, the birds in the sky. At sa magitan lamang ng kanyang salita ay kanyang nilikha ang mundo, ang langit, ang lupa, maging ang dagat. At sinabi niya sa dagat magkaroon ng mga lumalangoy na isda, balyena, pating, jellyfish, magkaroon ng mga corals. It is truly amazing. Hallelujah. Nakakamangha. Through His Word, the universe was made and is kept in perfect order. Grabe, mga mahal kong kamanggagawa at kapatid sa Panginoon. God, when He created all, He created it in order. Nasa order. Iba ang ibon, iba ang hayop, iba ang puno, may kanya-kanya siyang ginagampanan. Hindi siya out of order. Nasa order siya. He is the one who told the ocean to hold their place and the earth to rotate it perfectly. Hindi nagbabanggaan. At yung ikot ng mundo ay eksakto. Kung ating iisipin kung paano ginawa ng Diyos ang lahat ng nakikita natin at hindi nakikita, lahat yun ay nasa order. And because of that, mga kapatid, dahil doon na kung saan ay bibigyan natin ng obserbasyon at malalim na pag-iisip kung paano nilikha ng Diyos ang mundo na ito'y nasa order. Marirealize natin na nararapat lamang na ang Diyos
na ito na lumikha ng lahat ng bagay ay karapat dapat kong pagtiwalaan ng aking buhay. Bakit? Sapagkat once na ang aking buhay ay ipinagkatiwala ko sa Kanya, ang buhay ko ay mailalagay sa tamang order. Maraming mga tao out of order. Minsan maging mga mananampalataya, nagkukulang ng pagtitiwala sa Diyos kaya ang buhay ay magulo, out of order, na dapat naman sana nasa order. Pero dahil nga sa kulang ng tiwala o hindi nagtitiwala sa Diyos, imbis na nasa order ang buhay ay nagiging out of order. But if we think and realize it in our lives that this sovereign God is the one who put the world in order, napakalaki doon. Ano pa kaya ako? God created us upang ibigay natin ang ating buhay sa Kanya at maging maayos. One thing that holds us back from realizing this is that we tend to have more faith in our situation than we do it in God. Ang ating Diyos na ating Ama na lumikha ng lahat ng bagay has given us His Word. Jesus, who spoke all things into being, and the Holy Spirit who lives in us. At ang banal na Espiritu na nananahan sa atin, tinuturuan niya tayo, tinutulungan niya tayo araw-araw. Hindi po siya nanahan sa atin. Hindi po nanirahan sa atin ang Panginoong Jesucristo sa pamamagitan ng Kanyang banal na Espiritu upang manirahan lang sa buhay natin at walang gagawin. Naririyan siya sa atin. He lives in us. At nais niya na tayo po ay tunay na magkaroon ng involvement kung paano ang ating Panginoong Jesucristo sa magitan ng Kanyang banal na Espiritu ay nais niyang magkaroon ng involvement sa ating buhay. Binigyan tayo ng Diyos ng tinatawag na sariling pasya o free will. At hindi siya basta makakapag-involve sa buhay natin if we don't want to, yung hindi natin siya payagan because we have a free will. Subalit kung bubuksan natin ang ating mga puso, bubuksan natin ang ating buhay, bubuksan natin ang ating bibig at sasabihin natin, Panginoon o aking Ama, hindi ang kalooban ko, kundi ang kalooban mo ang siyang masunod. At kapag ginawa natin ang bagay na yun, blessings are on the way. Blessings are on the way. So mga mahal kong kapatid sa Panginoon, mga mahal kong miyembro ng Papuri Baptist Church of Dasmariñas, ngayong araw na ito, kausapin mo siya. Sabihin mo sa Kanya, Panginoong Diyos o aking Panginoong Hesus, magkaroon ka po ng malaking bahagi sa aking buhay. Hindi lamang po maliit na bahagi. Actually, pwede nating sabihin sa Diyos, Panginoon, ikaw na po ang siyang patuloy na kumilos at magmaniobra ng aking buhay.
isinasubmit ko ang aking kalooban, ang aking will, ang aking desisyon sa iyo, Panginoon. Maaaring ito ay mahirap sa simula, dahil ang pagtitiwala ng ating buhay sa Diyos ay nangangailangan ng pananampalataya. Nangangailangan ng pagtitiwala. But when you see the many blessings coming your way, tayo pong lahat o ikaw mismo sa sarili mo ay magpapasalamat sa Diyos dahil ipinagkatiwala mo sa Kanya ang iyong buhay. So mga mahal kong kapatid, kamanggagawa sa Panginoon, ngayong araw na ito, I'm going to give God more of my life. That is my declaration. I am going to rely more on Him and less on myself. Sa araw na ito ay pinipili ko ang lumakad sa pananampalataya. I will rather choose to walk by faith and not by sight. Sa umagang ito, yan ang aking deklarasyon. Bakit? Dahil nagtitiwala ako na ang Diyos na lumikha ng lahat ng bagay, na naglagay sa Kanyang nilikha in order, kapag nagtiwala ako, ang aking buhay ay hindi mapapasama. Pagkos ito'y mapuput in order, magiging maayos, at magbibigay blessing sa iba, at higit sa lahat, magbibigay kaluwalhatian sa aking Diyos na may likha ng lahat ng bagay. Magandang umaga po, at tayo pong lahat ay patuloy na magpasalamat at sama-samang ipagkatiwala sa Diyos. Ang araw na ito, ibigay natin sa Kanya at ipagkatiwala natin ang ating buhay sa magitan ng isang pananalangin. Muli amang Diyos na makapangyarihan sa lahat, may likha ng lahat ng bagay. Diyos ng mga Diyos, Hari ng mga hari. Sa umagang ito, Panginoon, nagpapakumbaba po ako, Panginoon, sa iyo. Nais ko po, Panginoong, magtiwala, kilalanin ka bilang Diyos ng aking buhay. Lord, apart from you, I am nothing. I am fully dependent, Panginoon, sa iyo. Ang aking lakas, ang aking buhay, ang lahat-lahat sa akin ay nakadepende sa iyo. May kayamanan man o ano man ang aking tinatangkilik, ano man ang aking ginagawa, may abilidad man ako, may kakayanan man ako, malakas man ako sa pangkasalukuyan, o ano man ang sitwasyon ng aking buhay, Panginoon, nais ko pong ipagkatiwala sa iyo. Anumang plano, anumang desisyon, anumang gagawin ko, Panginoon, ikaw, Panginoon, ang aking pagtitiwalaan. At ilalaga ko sa iyo ang lahat-lahat, wala pong ititira. Bakit, Panginoon? Sapagkat you created us. You are the sustainer of the world. You are the sovereign God. Kaya, Panginoon, sa umagang ito, kayo na po ang siyang patuloy na humawak ng aking buhay. Pakapuspusin mo ako ng iyong banal na Espiritu at patuloy na pagpalain mo, Panginoon, bawat mga anak mo na nanonood at nakikinig ng pagbubulay-bulay na ito. Sa iyo po ang kaluwalhatian, Panginoon, pinakamataas na pagsamba. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Good morning uli, mga mahal kong kapatid. Salamat. Huwag ho nating kalilimutan, mga mahal kong kapatid sa Panginoon at kamanggagawa. Atin pong palakasin, hindi lamang ang ating spiritual na buhay na pinakamahalaga, bagkus tayo rin po ay maging disiplinado sa atin pong pisikal na katawan. Tayo po ay mag-exercise, tayo po ay kumain ng tamang pagkain,
At higit sa lahat, tayo po ay maging aktibo sa ministeryo na ipinagkatiwala sa atin ng Panginoon. Magandang umaga po, hanggang sa muli. Magkita-kita tayo sa kinabukasan para sa ating muling pagbubulay-bulay. God bless us all. Soli Deo Gloria. Ingat po tayong lahat.